kasamahan ng TNVS, no, na kunwari, no, may gumagawang ganyang klaseng dokumento para ipakita na issuance siya ng LTFRB, when in truth it is not, no. Kaya nga binapadouble time ko lahat ng mga dokumento, lahat ng mga ang ini-issue na natin ngayon, Aljo, mga CPC na, no, ng mga TNVS, pinapadouble time natin yan. Kasama yan sa mga backlog na inabutan ko nung pumasok ako 2 months ago, no. So we hope to complete everything by Wednesday. Sana malabas na namin lahat. 37,000 lahat ng backlog na yan eh. And we hope to complete the backlog by Wednesday this week, no. So virtually mga 2 months tapos na yan, no. So yan, gustuhan natin, Adjo, itong temporary permit na to kasi yung pinakita sa akin at yung nag-report sa akin yan, binibenta yung temporary permit na yan. So maliban ho dito sa mga CPCs, ano po ito pong mga pinamamadali po ninyong mga nakatenga pa ho mga papeles ho dyan sa LTFRB, Chairman? Lahat ito, no, decision, order, mga dropping and substitutions, ganyan, no, lahat. Ang dami. Ayoko na bibinbin, no. Dapat pabilisin pa natin yan. At para hindi na nga maulit itong backlog na to, we will be starting to automate our processes. Kasi mano-mano natin to, no. We receive, central office lang, wala pa yung mga regions. We receive around 600 applications, petitions, motions every day. So in 1 month, nakakatanggap tayo ng humit kumulang 15,000 applications, motions. So ang dami, no. So we have to resolve all these things. Remember, ang LTFRB quasi-judicial body rin siya, no? We decide as a collegial body, so hindi rin ganun kasimple. May mga issues na madaling bigyan ng resolusyon, meron naman na medyo mahirap. So yun ang aming double type lahat. Opo. At ina-address nyo rin ngayon na ipipinalize na itong mga isnabero, mga taxi driver, pati na ho, mga TNVS driver, Chairman? Opo, kasi si Secretary Bani Lopez, no, na bahala po siya dito sa mga cancellation na nangyayari, no. It's tantamount to refusal to convey. So today nga maglalabas tayo, Aljo, ng memorandum circular to remind our public utility operators, hindi na naman TNVS lang, na bawal mag-refuse to convey ng ating pasero. At pag nag-cancel po yan, no, kukunin natin yung reports on all cancellations from the TNCs, no. At bibigyan natin ng show cause order yung mga driver at operator para makapagpaliwanag naman sila kung bakit nila kinancel yung booking. Pati na ho, surcharges ng TNVS, may mga overcharging daw ho na mga napaulat, Chairman? Itutos siya ni Secretary Bani Lopez kasi nababahala siya na bakit merong 2 pesos per minute na travel time charge. Tapos pero pang surcharge. Ang TNVS lang, isa-isang public utility na merong surcharging. Ang problema sa surcharging, hindi naman kailangan ma-monitor ng LTFRB yan na walang aabuso. Problema sa ngayon, medyo nahihirapan kami mag-monitor. So we have to address the technical, the financial, and the legal, no? Yung financial kasi, ang sinasabi sa amin, yung surcharging, wala akong share dyan ang TNC. Binibigay sa driver. So gusto namin mapaliwanagan dyan. Totoo bang hindi kumakaltas ang TNC? No? Talaga bang lahat yan para sa driver? So gusto namin mapaliwanagan lahat to. Tapos, bakit kailangan pa ng 2 pesos per minute charge kung may surcharge na? No? Ito yung mga bagay-bagay na ating bubuksan sa public consultation para nga mapaliwanagan tayong lahat kung ano bang reasonably in charge ng TNVS. Hindi lang ho itong mga 4-wheel yata na mga TNVS na involved po dito sa tinatawag na temporary permit. Meron din hong mga motorcycle taxi? Yun ang nakakagulat kasi nasarado na yan eh. Wala nang dagdag talaga dyan. Kasi yan sa ating iniimbestigahan na Aljo, no? Itong mga temporary permit being used also for empty taxi, no? Kawawa kasi yung mga nabibiktima eh. Akala nila yung kanyang dokumento ay legal. When in truth, hindi naman. So ang pinoprotektahan po natin dito, yung mga gusto lang magnegosyo, no? Ang ating presidente, very sensitive siya sa plight ng mga drivers. Sabi niya, yan, parati niyang inulit, yan lang naman, gusto nilang maghanap buhay.
So, ayusin natin yung hanap buhay nila na para wag sila malagay sa agam-agam, mahuli, no, na may hawak na peking dokumento. Opo, yung mga tricycle natin, ang franchise po niyan, LGU ang hawak. Tama ho ba? So, yung ordinary tricycle, yan, LGU. Opo. Yung e-trike, yan ang subject Yes. to legal opinion. Kasi sabi sa Evida Law, ang DOTR ang magbibigay ng prangkisa ng e-trike. No? Aha. So, yun ang ating pinag-aaralan pa ngayon kung sakop yan ng LTFRB with the instruction, of course, with DOTR, kung tayo ang magbibigay ng prangkisa o hindi. Okay. Handa naman po ang LTFRB sa sistemang ito kapag hahawakan po ito ng LTFRB, itong mga e-trike, prangkisa ng mga e-trike. Hindi pa, Aljo. No? So, ayun, hindi pa. Kaya kasama yan sa ating paghanda. Pag sinabi sa atin na kayo umanda, we will be ready to handle it. No? Pero as of now, kasi nabuksan tong issue ng mga e-trikes, hindi naman natin alam na baka LTFRB ang magbibigay ng prangkisa. No? But we are now in the process of putting things together para kung sabihin ng DOTR, okay, yung magbigay ng prangkisa, handa po tayo dyan. Naibigay na ba sa LTFRB ang kapangyarihan na manghuli po ng mga kolorum ng mga sasakyan, Chairman? We are still appealing to the Department of Justice na i-reconsider yung earlier opinion nila na sinasabi na wala raw kapangyarihan ang LTFRB manghuli ng kolorum. Of course, we beg to disagree with respect. No? So yan ang ating inaasahan, yan ang ating pinipray for na ibalik sa atin yung kapangyarihan na yan. Para inherent po sa atin yan. Tayo lang naman makapagsabi, Aljo, kung sino kolorum at sino hindi. Opo, tama ho. Ngayon po, may iba po ako, wala hong jeepney fare hike after big time oil price rollback? At ano po ang rason from LTFRB? Chairman, go ahead po. Opo, kasi again, no, kung post recovery lang ang pinag-uusapan natin, no, ang nakikita natin, maliit lang ang naging increase. Kasi yung last fare increase ng jeepney, 51 pesos ang presyo ng crudo sa huling fare increase. Ngayon, umaba na po ng 54 pesos, no, because of the last 3 peso fare fuel price drop. No? So sa mga tweet, ang 55 pala, 55. No? 55 and 51, 4 na piso lang pinag-uusapan natin increase from the last increase until today. Okay. So kung 4 na piso lang po yan, napagbigyan na po natin ng provisional increase ang ating mga jeepney. No? Mm-hmm. So sa ating komputasyon, yung provisional na piso, sapat pa, sapat ho yan sa ngayon. Mm-hmm. Just to recover cost of fuel. Ang pinag-aaralan natin ngayon, Aljo, yung sabi nilang maintenance cost. Opo. Na pagdating sa maintenance cost, ang gusto sana natin performance-based. Mm-hmm. Kasi kung maintenance sa pag-uusapan, kailangan may standard tayo, di ba, Aljo? Kung ano ba dapat ang minimum standard ng ating mga jeepney, ng ating mga bus, ng ating mga iba-iba na magsasakyan. Di ba? So, everybody can agree na yung kung akit man ang ating pamasahe, yung service level, yung standard level naman sana, i-accept rin natin. Okay. I'm not talking about Metro Manila alone, dito medyo maayos-ayos pa, no? Pati sa probinsya. Sa regions, po. Kung sumakay ng jeep, no? Sa Bacolod, for instance, no? Nakita ko, butas na yung sahig, eh. Mm-hmm. So, the very least sana, ang minimum standard natin, walang ganyan. Hindi yung kita mo na yung kalye. Aha. So, we'll put that minimum standard. We will consult the stakeholders na mag-usap-usap ito minimum standard natin. So what will it cost us to maintain our vehicle on the minimum standard? Okay. So talagang may nangyayari pong may resulta sa pagkikipagdialogo po dito po sa mga operator at driver, dito po sa mga nagwewelga ngayon, manibela, sa LTFRB. At itutuloy talaga ito pong Public Transport Modernization Program. Tama ho ba, Chairman? Opo, tuloy-tuloy lang po yan. No? Alam nyo, siguro tama rin naman ang si Secretary Vanoy. Nasa implementasyon lang po yan. Wala namang ayaw sa modernisasyon. Ang habol na sa implementasyon ang kailangan natin ayusin. Mm-hmm. So that's what we're looking at right now. No? Kung ano natin maayos ang ating mga nag-modern jeepney, nag-consolidate, para sa ganoon sigurado silang kikita.
If it means modifying the routes, no, ayusin natin yung mga rota nila, ayusin natin yung rota nila. Okay. Maraming salamat po, Chairman Attorney Vigor Mendoza II ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Good morning po, Chairman. Thank you, Aljo, pa sa pagkakataon nito. Hope to see you soon. See you soon, sir. Thank you. Good morning, thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Oras natin, 8:25 ng umaga. DCXL 558. This time check is brought to you by Mars! Nandito na sa Luzon ang holiday corned beef and holiday beef loaf para sa ulam na pwede any time of the day. Now available in selected Pure Gold and Metro supermarkets nationwide. All day, holiday! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS, nandito na.